Nung nakaraang linggo, napag-alaman natin at natutunan natin that humility comes from or have the same root word to the word, ano yun? Humus. And humus means soil. At pag ikaw soil, para masuportahan mo yung structure na ilalagay sa'yo, you need to be stable. Ang sabi natin, last week, ang soil ay tumatanggap kahit anong itapon sa kanya. Kahit ito marumi, whether it is good or bad, ang soil ay tatanggap kahit anong itapon mo sa kanya. Now, if you want to be humble, kailangan mong maging katulad ng soil. That you need to accept everything that is thrown to you, whether it is good or it is bad. Sabi nga natin, na pag tinapunan mo ng dumi, ang soil, anong binabalik niya? Ginagawa niyang fertilizer. Now, another point about soil is that pag tinuyuan mo siya ng structure, the soil is stable. Hindi, maliban na lang kung lumindol. But still, soil will show to you his stability. Ang sabi diyan, si Mary daw is a humble woman. It's like a soil, a stable woman, a willing woman. Para pala tayo, sabihin katulad ni Mary, para tayo maging isang humble woman, we need to be stable. Hindi tayo dapat pabago-bago. Kung ano yung naging desisyon natin, kailangan natin panindigan. We need stability. In the family, pag ang isang member ng pamilya, lalo na yung ama o yung ina, ay pabago-bago yung mga desisyon sa buhay, minsan nagkakaroon ng instability. Kaya nga, pag tayo kinasal, ang sabi doon, dulo lang ang alam ko, till death do us part. Paano daw yun mapapanindigan? Yung till death do us part na yan. Kailangan daw, mayroong, kung hindi kaya yung dalawa, mayroong isa sa inyo ay stable. Kasi minsan, madali lang pag masarap ang buhay. In richer is fine, but in poorer is hard. It's difficult. Now, as a woman, you need to decide and you need to choose the right decision in your life. So, sa umagang ito, exempted mo na yung mga kalalakihan. Amen? Magpo-focus ako sa mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin that exempted kayo, wala kayong dapat matutunan. Amen? Ang sabi dyan, you need to be humble. You need to be humble. So, if you humble yourself, ibig sabihin yan, mayroong worship sa buhay mo. Now, the moment Mary decide to accept the will of God into her life, nung siya nag-start mag-conceive, magbuntis, her life is not the same again. Nung magbuntis ka, tapos may boyfriend ka, paano mo approach si Joseph? Isa yun. Now, paano mo sasabihin sa pamilya mo? Paano kung malaman ng community? Paano pag lumalaki na yung tiyan mo? Paano pag uhusgahan ka? Paano pag i-judge ka? Paano kung maririnig kang masasakit? The process of conceiving this child is not easy. Until the time comes, kung makikita natin, when Mary traveled from Nazareth
nung siya ay nag-travel from Galilee to Bethlehem. Napakalayo nun. It's about 90 miles siguro o 80 miles. Siguro 9 days na paglalakbay. Nung sila naglakbay, kung makikita natin sa mga posters, nakasakay si Mary sa donkey. Donkey ba? Sabi doon. But still, kabuwanan mo na, and you traveled from Galilee to Bethlehem for about 8 days, 9 days, 10 days. Kabuhanan mo na. Kaya ganun-ganun ka. And then when you come to that place, dahil ang panahon noon ay lahat nagpa-register, sobrang crowded yung lugar, wala silang mapuntahan, wala silang matirhan, lahat ng hotel nakabook, lahat ng inn nakabook. Kaya napunta sila sa manger. Si Mary walang nanay, nakaagapay nung siya ng anak. Walang kumadrona. Ang tanging nandoon lang ay si Joseph at ang Panginoong Jesus. Anong magagawa ng mga shepherd sa pagpapaanak sa kanya? All she had is her strength and belief and faith. Now, para pagdaanan mo yung mga bagay na yon, na wala kang maririnig na kahit anong complain, that means that Mary is a humble woman. Now, in our life, kaya natin. Pag ito pinaranas sa iyo ng Lord, if you are chosen, and I believe every one of us are chosen by God, kaya nandito tayo ngayon, will you sacrifice? Pag sinabi mo, Lord, let your will be done into my life, will you sacrifice? Kaya mo bang magsakripisyo?